sinasabi ni Senator Alan na pumapayag siyang imbestigahan. Kaparehas siya ni Senator Jinggoy. I am willing to face the music kasi wala silang kasalanan. Kahit na anong gawin nyo, sige, basta patas. So, yun yung pinapakita sa atin ni Senator Alan. Mag-imbestiga ka, wala ka namang makikita sa akin. Masasabi ninyo na sa halip yung mga kongresista na nabanggit po ng mga dating sundalo ang ipakulong, ay may bago ngayon, itong si Senator Alan Peter Cayetano naman po ay naaharap at posible pong imbestigahan dahil nga daw sa issue ng SEA Games at maging itong flood control projects dyan daw po sa Taguig City. Yun nga eh. Ang pinupuntirya nila, yung mga hindi nila kaalyado, no? Para tumahimik. Ngayon, dahil sa gusto rin nilang pakialaman yung saligang batas na maliwanag na sinasaad, yung 24 at yung 16 gusto nilang pakialaman, hindi ako maintindihan yung mga taong naniniwala pa sa kanila eh. Hindi ba nila intindihan, niloloko lang sila ng gobyernong ito. Ang liwaliwanag ng saligang batas, hindi po kami papayag na pakialaman ninyo yung 24 at 16 dahil yun po ay maliwanag na nakasaad sa ating saligang batas, there is no room for interpretation. Malinaw na malinaw po, 24. Wala pong sinasabi sa ating saligang batas na yung nasa ibang bansa at yung hindi makaboto dahil nasa ospital o nakakulong ay hindi mo nabibilangin doon sa denominator, doon sa constitutional threshold. Yan po ang malinaw na nakakagalit sa ating mga mamamayan na harap-harapan, akala nila hindi kumikibo noon, ngayon kumikibo na po, nagpaparamdam na, kahit po ay nakita nyo naman ang takot, nakikita naman nila, daman-daman naman namin dahil ang harang sa Malacanang, meron ng container van, meron ng mga barbed wire na 7 layers yata yun. Mr. President, that is not going to protect you when the people does not want it anymore. Makinig po kayo habang may panahon pa. We do not like chaos, we do not like anarchy. Ang gusto lang po namin, patas-patasin ninyo yung mga pinangalanan, kasuhan nyo, ikulong nyo rin. Ayoko pong magpangalan dahil alam nyo naman po kung sino-sino na sila. Pinangalanan po sila ng Brave 18. Huwag po ninyong gipitin yung Brave 18, kinakasuhan ninyo para tumahimik, kinakasuhan ninyo para hindi na magsalita, para matakot. Hindi po ito demokrasya. Ito po isang example pa. With your kind indulgence. Yes, sir. Go ahead. Napakasama po yung ginawa ninyo kagabi. Maraming tao dun sa rally. May nagpadala po ng 2 bus na lugaw para man lamang panuwid gutom ng mga nagrarally. Ano po ang ginawa ng tauhan ninyo? Hinuli yung bus. Hinuli yung bus para hindi makarating yung pagkain doon sa rally. Saka nakakita ng bus, sabi kulang daw ang papel, hinanapan ng depensa. Dinala sa kung saan. Tapos nung pinayagan, wala ng tao, wala na. Nag-alisan na yung mga tao. Nasayang yung pagkain, natikis ninyo yung mamamayan na para magutom dahil nagrally, dahil pinapahatid sa inyo ang kanilang reklamo, ang kanilang pinapahatid sa inyo ang kanilang damdamin. Hindi nyo ba gusto yan? Tahimik, tahimik, tahimik na ipinararating sa inyo, ayaw po namin ang nangyayari. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, sabi ni Senator Ping Lacson, nangangalap na po sila ng mga ebidensya at testigo para matiyak daw na makulong itong si Senator Alan Peter Cayetano. Anyway, bago po siya mangalap, yung po kasing mga ebidensya naman laban kay Senator Ping Lacson, kay Senator Tito Soto, maliwanag na bakit hindi nila unang-munang arestuhin yung dalawang yan at nang magkaalaman. Alam po ninyo, sasabihin ko na merong, well anyway, wag na po muna. Baka we will be telegraphing our action later. Pero yan po si Ping Lacson at yan si Tito Soto, dapat po yan ang mga unang imbestigahan sa Senado at ikulong. Kasama po dyan yung mga tumanggap po ng maleta. Lalo na po yan si Erwin Tulfo, kasama rin po yan sa mga dapat. Sabi, wag na raw pag-usapan yung flood control. Sus Mariosep, lubog ang bansa. Nalulunod ang mga tao, wag pag-usapan ng flood control. Bakit? Kasi tumanggap din siya ng maleta. Wala po kung bintang na ginagawa sa iyo. Ang nagsasabi po niyan, yung mga nagdala ng maleta sa iyo. Yung pong mga ganyan, dapat po, kung gusto kong talagang patas-patas ang laban at yung taong itinalaga na hahabol sa mga ito ay patas.
wala pong magiging reklamo ang taong bayan. Hindi po yung hinahanap nyo pa yung dokumento laban sa Taguig, laban sa ganito. Eh bakit po doon sa Ilocos Norte, obvious na obvious. Doon sa district ni Congressman Sandro, bakit hindi ninyo imbestigahan doon? Kitang-kita naman doon. Bakit hindi ninyo unahin doon? Una-una pinapasok ninyo yung mga anak ninyo sa politika, nag-dynasty kayo. Eh, hindi nyo ba naisip na your children can be subjected to the same discipline that the law requires? Eh, mga political dynasty na yan, nanginginig na yan ngayon dahil ma-imagine mo, pinapasok mo sa politika yung asawa mo, yung anak mo, pagkatapos ngayon, madadawi sa skandalo, makukulong. Can you imagine that? Hindi po patas. Yung po ang sagot ko sa inyong tanong na kayo nangangalap pa kayo doon sa ng ebidensya kuno doon sa Taguig, ng ebidensya kuno sa kung saan. Eh kayo po may ebidensya na ang linaw-linaw. Huwag po ninyong i-discredit yung mga witnesses, hindi niyo po papel i-discredit. Dapat po tanggapin ninyo, paimbestigahan ninyo, doon ninyo i-cross-examine, doon niyo ipakita yung weakness na sinasabi ninyo doon sa kanilang testimony. Madali naman po yun eh. Kung talagang walang ebidensya sa cross-examination, lalabas po yan. Pero gusto po namin ng patas na treatment. Huwag po ninyong patahimikan ng taong bayan, hindi po tatahimik ang taong bayan. Maniwala po kayo sa akin. Sa susunod na pagrarally ng UPI, mas marami po. At yung BBM resign na yan, nagulat din ako dyan eh. Yan ang feeling ng tao. Ayaw na ng tao sa kanya. Ang sigaw ng tao kagabi, kung nadinig ninyo, ang lakas. BBM resign, I cannot stop that. I cannot control that anymore. Yun na ang sentimiento ng tao eh. And you know, you can still turn the tide. Show us some justice, accountability. Hindi po ubra yung winawardo, sinasalaulan ninyo atin sa ligang batas, hindi po ubra yan. Hindi po pwede, Mr. President, we are requesting, please listen to the people. There will be more, I assure you. More people, more places, and we are going to start to show this next time outside of the country, and you cannot control that. Itong rally po kahapon, nung umaga, hinarangan nyo ng kung ano-anong harang yung mga kalsada papunta doon sa rally venue eh. Hindi nyo rin po napigil ng tao, mas dumami. Kagabi, we estimate the people there to be about 20 to 25,000. Hindi po totoo yung 4,500. Yung mainstream media natin, nakakalungkot eh. Kaya ang tao ngayon, ang pinapakinggan na, SMNI eh. Net 25. Yan. Attorney, opo, Attorney Sedmar po ito, magandang umaga. Nagkahamunan po si Senator Cayetano at hinamo niya ito pong Senate Blue Ribbon, no, na sabi niya na okay lang sa kanya na imbestigahan siya kaugnay doon sa SEA Games 2019 na issue, basta buksan din muli yung Senate investigation, Senate Blue Ribbon na investigation kaugnay sa flood control project. At naipahayag po si Senador Erwin Tulfo na itutuloy. Narinig na rin natin ito sa mga nakalipas, no? Kaso hindi pa rin na itutuloy hanggang sa nagkaroon ng bagong liderato sa Senate Blue Ribbon. After nun, nagkaroon ulit ng liderato sa Senate Blue Ribbon. Kayo po ba yung maniniwala na babalik pa itong investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control? Dalawang bagay po. Unang-una, yung sinasabi ni Senator Alan na pumapayag siyang imbestigahan. Kaparehan siya ni Senator Jinggoy. I am willing to face the music kasi wala silang kasalanan. Kahit na anong gawin nyo, sige, basta patas. So, yun yung pinapakita sa atin ni Senator Alan. Mag-imbestiga ka, wala ka namang makikita sa akin. Pangalawa, hindi ako naniniwala doon na babalik pa. Dahil talagang gusto nilang i-railroad eh. Gusto nilang itago. Gusto nilang iwalis under the rugs yung investigation ng flood control scandal, yung anomaly na yan, kasi napakaraming tatamaan. Pero, Mr. President, kung gusto mong makarating sa 2028, you have to incarcerate some of your people who is making your administration very ugly. Yung mga sinabing tumanggap
hulihin mo na rin, ikulong mo na rin, and then let's see. Galangin ninyo yung testimonya ng mga tao. Huwag ninyong pigilin ang mga nagsasalita. Huwag ninyong sikilin ang kalayaan ng taong bayan. Opo, at malapit na rin po ang State of the Nation address ng Pangulo. Narinig natin noong 2024 yata, kung hindi ako nagkakamali, pinagmalaki niya yung libo-libong mga flood control project. 2025 nang sinabi niyang mahiya naman kayo kasi after nung kanyang pronouncement, nagkaroon ng malawakang mga pagbaha talaga at nasubukan kung andyan ba talaga yung 5,500 ba yun, ang mga flood control projects at dito nga nabuksan yung flood control anomaly 2025, yun nga, mahiya naman kayo. Sa 2026, ano po yung inaasahan ninyo at dapat pa bang paniwalaan ng taong bayan ang magiging pahayag ng Pangulo na nakikita nila kung ano ba ang realidad sa kasalukuyan na kinakaharap ng ating bansa ngayon? Actually, napag-uusapan yan eh. Ang nadidinig ko, nobody's excited about this SONA anymore because sabi niya, ano na naman kaya kasinungalingan na sasabihin ng presidente sa atin? Alam mo, dati-dati excited ang tao eh. They excited na madinig yung ano nangyari, ano mangyayari, na manggagaling sa Pangulo, how he is leading the country to prosperity. Puro po kasinungalingan, puro pambobola yung ginagawa ng ating Pangulo. Wala rin siya. Siguro ang gusto kong madinig sa kanya, sabihin niyang kami ay sumasang-ayon sa United States na ang ICC ay dapat nang tibagin dahil wala itong jurisdiction sa mga bansang hindi niya miyembro at mga kumalas na sa kanya. Na suportahan niya yung panawagan ni US Secretary of State Rubio na kailangan tibagin ang ICC dahil ito ay mapagpanggap na hukuman na sinasabing sila ang makapangyarihan at makapangyayari sa mga nangyayaring domestic issues sa isang bansa. Yun. Pero wala pong exciting about the SONA right now because the people are... Tingnan natin kung merong makikinig sa kanya. Yung mahiya naman kayo, nagagamit na yun sa kanila ngayon eh. Mahiya naman kayo. Magkulong naman kayo ng mga kaalyado ninyo. Ginawa pa ninyong chairman ng Blue Ribbon Committee. 10 maleta ang sabi ng Brave 18 na dineliver sa kanya, pwera pa sa mga paper bag at sa mga expandable envelopes na tinanggap niya. Hindi po yan galing sa akin, galing sa Brave 18. Bakit siya pa ang naging chairman? Bakit siya pa yung magsasalitang? Kalimutan na natin yan, let's move on. How can you move on? People are drowning. Hindi po. It's not exciting. Monday, siguro mas magandang subaybayan yung anibersaryo ng Iglesia ni Cristo.